So yan po mga kanter, yan po ay ibahagi ko sa inyo. Itong marka ito mga kanter ay dito po ito sa Palayan mga kanter. So ito po ang mga marka o merkahan ng mga bato. Minarkahan ng mga hapon mga kanter. So ibig sabihin ay mayroong talagang ano to, deposito na nakatago sa area na ito mga kanter. Itong mga bato mga kanter ay nakalinya po ito o nakasit up talaga mga kanter. So ito po ay mayroon talagang mga giveaways na nakalagay sa area na ito mga kanter. Dahil ito po ang mga bato ay nakasit up mga kanter. So ibig sabihin ay ito po ay dalawa lang ito ang formation mga kanter. Tinatawag na dama composition o cis composition mga kanter. Ibig sabihin ang dama composition mga kanter ay yan po ang mga layout sa mga hapon noong World War II mga kanter para gawa nila ng mapa o mapping mga kanter sa area nito mga kanter. So itong mga bato mga kanter ay nakasit up na po ito mga kanter dahil meron po itong mga linya sa ibig sabihin. So dalawa lang itong mga kanter ang kalang sit up mga kanter sa kanyang layout o orientation mga kanter. Ito po ay dalawa lang yung dama, tinatawag na dama composition o cis composition mga kanter sa kanilang layout mga kanter. So itong mga bato mga kanter ay sadya talagang ginawa nila ng mga marka na ibig sabihin ang deposito ay hindi lang kalayuan dito mga kanter. Kaya lang kailangan pa natin ng i-set up ang kanyang diagram so sa kanyang surface marker mga kanter. So tingnan yung mga kanter, yung mga bato ay naka linya talaga ito mga kanter. So ibig sabihin ay ito po ay nagbase yan sa mga nakakumpas o nakakumpas ito sa mga direction kung ilang degree ito mga kanter. So, yung mga kanter ay nakalinya talaga mga kanter o nakasit up ito mga kanter. Kaya ati pong itong i-explore ang area ito mga kanter. So ati itong i-verify kung ano talaga ang mga marka na nakalagay dito mga kanter na naka-engraved. So ito po ay surface marker, ito po ay paa na ang ibig sabihin nito mga kanter ay meron talaga itong orientation sa paa mga kanter. Alam niyo naman ang paa ay meron is direction po, depende yan sa mga kanter sa kanyang mga coordinate marker. Kaya bawat mga marka na tinatawag na surface marker ay dapat nating tingnan kung ano ang kahulugan nito mga kanter. So isa-isahin natin mga kanter ang mga bato na ating suriin o tingnan kung ano nakalagay na mga marka o ano ba ang ibig sabihin nito mga kanter. So medyo maguluhan kapag hindi tayo marunong tumingin sa mga bato. Dahil itong mga bato mga kanter ay nakasit up ito o sa kanyang diagram mga kanters o map stone. Ito po ay kailangan meron itong mga orientation mga kanter. Katulad nito mga kanter ay mayroong hole o bangag mga kanter na ibig sabihin ay ang kayamanan mga kanter ay pwede siya, ibig sabihin ay pwede siya na nakatago sa bato o naka-concrete mga kanter. Kaya lang kailangan mo itong i-layout o i-remapping mga kanter dahil itong mga bato mga kanter ay nakasit up ito mga kanter dahil ito ay mayroon talagang itong mga orientation sa area na ito mga kanter para matukoy natin ang mga nakatagong kayamanan at po itong mahanap kung ating itong orientation sa area ito mga kanter at i-remap o mahanap natin yan mga kanter base yan sa mga marka na nakalagay mga kanter. So dalawa lang ito po mga kanter ang itong paghahanap sa kanyang layout mga kanter. Pwede natin sa
tinatawag na dama composition o cis composition mga kanter sa pag-layout nito mga kanter, para matukoy natin ang kayamanan na kung saan siya banda o saan siya nakatago mga kanter. Pero depende yan sa mga kanter sa mga nakalagay na marka, dahil ang marka yan po ang patunay na mga nagbibigay direksyon kung saan ang nakalagay ang tamang deposito mga kanter. Kaya lang ito mga kanter ay malawak itong area mga kanter, dahil ito po ay nasa palayan ng mga kanter. Pero yung mga marka ng mga hapon mga kanter ay talagang legit mga kanter. So kailangan po natin gagamitan natin yan ng kumpas o kung ilan ba para malaman natin sa mga marka. Kumpasan po natin ng mga kanter, dahil ang mga marka ay mayroon yan mga orientation, mayroon siyang degree kung saan tayo patungo at saan tayo pupunta. So bawat sa degree mga kanter ay mayroon din mga marka na traveling o tinatawag na meters mga kanter. So may sukat yan talaga mga kanter. So sa sunod mga kanter ay ipakikita ko sa inyo, pag binalikan ko itong kanter ay ituturo ko sa inyo kung saan babanda ang deposito mga kanter. Dahil ngayon ay nakita ko lang ito sa pagdaan ko mga kanter, talagang yung area na ito ay talagang mayroong nakatagong deposito mga kanter. Kaya lang po itong i-remapping o i-layout mga kanter, kung ano ba ang kanyang position, ano ba ang kanyang pupurma sa pag-layout nito mga kanter. Ito ba ay dama composition o cis composition mga kanter. So dalawa lang ito mga kanter pag tayo ay mag-layout o mag-remapping mga kanter. So yan lang po mga kanter, at sana nagustuhan nyo ang video na ito mga kanter sa area na ito mga kanter, at sana makakuha din kayo sa inyong area mga kanter. So happy weekend mga kanter, ang God bless you all mga kanter. Me. Hello mga ka-hunters, this is my Tid Hunter, ang inyong gabay sa pag-treasure. Mga ka-hunter, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe at pakiclick ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod mga i-upload ko mga ka-hunter. Shout out po pala mga ka-hunter dyan to all Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Happy hunting sa inyo mga ka-hunter. Mga ka-hunter, kung mga ka-hunter,
humingi sa ating may kapal na bigyan tayo ng kaalaman o karunungan para ma-cover natin ang mga treasure sites sa ating mga area mga ka-hunter. So mga ka-hunter, shout out po pala sa mga nag-hunting dyan. Palagi lang tayong mag mindset mga ka-hunter para okay ang ating mga